Hello mga langga, this is Pikazima, ang inyong Filipina dito sa bansang Romania. So ngayon ay hindi ako gaano makahiyaw kasi nga yung baby natin ay natutulog. So, meron akong balita, Charles. Maglagay muna tayo ng lip tint kasi feeling ko namumutla na ako. Pedro kasi, Charles. So, ang balita ko ay kami ay nakalipat na sa bagong apartment. That's right! Sure. Anyway, kaya kami nakalipat kasi nga nawalan kami ng kuryente. Charis. Nawalan kami ng kuryente mga langga kasi doon sa tinirhan namin dati sa tatay ni Habi. Bale naka-stay kami together with him tapos alam nyo na, ang kuryente, mataas talaga yung bilang kuryente. Kaya sabi ni Habi na, bakit pa ako magtitiis magbayad na ganito na maliit lang yung space, tapos magbabayad ako na ganitong halaga sa kuryente, na kumbaga, kaya naman niya sa apartment, tapos at least, may privacy, tapos may sarili ng kusina sa loob, tapos, ayan nga yung ano niya, yun yung naisip niya. Sabi niya, bakit hindi na lang daw lumipat? Sabi ko, okay naman kasi ang iniisip ko sana makasave para ang monthly namin na dapat sa bayad sa apartment, eh masisave pa namin. Kaya lang, ganun talaga ang life. So habang natutulog ang aking babies talaga, ang dami naman. So habang natutulog ang ating baby, tayo ay magtutour. Sure. So, itutur ko kayo at saka sasabihin ko sa inyo kung magkano yung aming OPA, kung magkano yung binayad namin, at least para may idea naman kayo. So, okay, kung ikaw ay pupunta dito, tapos gusto mong mag-live out, anyway, kung mayroon kang kontrata, pagpunta mo dito, tapos depende sa inyo ng employer mo kung gusto niya ng live out or stay in. Ayan ang nakadepende pa rin sa employer mga langga. So, kapag nagsabi ka na gusto mo ng live out, bali, sagot pa rin ng employer yan. Pero, kapag ikaw ay naka 2 years na, tama ba? Pag naka 2 years ka na dito sa bansang Romania, nakadepende na yun sa kung gusto mo mag-live out or gusto mo mag-live in. Nani, ganun household, Ay. Okay. Anyway, nasabi ko na rin to noon, pero sasabihin ko ulit. So, teka nga, mag-tour muna tayo. Or mga langga, hindi na ako lalabas ha. So, dito na yan sa loob. Ito na yung main door. So, meron siyang ganito, ganyan. So, kapag may tao sa labas na may bisita na gustong umakyat, kasi since nasa 3rd floor tayo, pindutin lang to, ito, tapos automatic magbubukas na yung gate sa baba. So, ito yung microwave nila, tapos ito yung fridge. Ayan, tinan nyo. Ayan. So, yan, bagong bili daw yan, sabi ng may-ari. Pati ito, bagong bili din. So, matangkad siya. Anyway, hanggang ano ko siya ilong. Yung haba ng ref. So, kung makikita nyo, walang laman. Yes, mga langga, hindi kami gaanong nag-i-stack ng food ni Pedro kasi hindi ako gaanong nagluluto. At wala rin kaming laman. Sir, mahirap kami, Charis. So, ito yung family namin. Blurred. Family. So, ito yung kapatid niyang lalaki, asawa ng kapatid niya. Tapos si Pedro, ako, of course, yung kapatid niya, si Sister Nicolita, tsaka si Adrian, yung kanyang asawa, and this is Emily, and this is Valentin. So, this one also, this is me, and this is Peter. Charis. So, patay na natin ito. Mahal ang kuryente, mga langga. Dito na naman tayo sa toilet natin na puro sabit. Ayan, naglaba kasi ako, kaya nakabukas ito. So, ayan, ito labahan. Tapos yung mga nakasabit na yan, mga tuwalya, yan, mga labahan. Lalabahan ko rin to. Labahan, tapos itong gusto niya. Ayan, so meron na siyang bathtub. Ayan, yung kanyang lababo. Tapos ayan ang CR niya. Anyway, ito, masasabi ko sakto lang para sa amin. So ito yung lalabahan ko pa ito mga langga. Stroller ni baby. Tapos yung meron? Yung shower, wala siyang sabitan. Walang sabitan mga langga. Yung shower na yan. Kaya, ganyan lang siya. So, at least okay na yan. Ayan. Tapos may konting salamin. Cherish, hello. So,
Ayan. So, kung makikita nyo, ayan, hindi pa ako nakapaglaba. Ang dami ko pang labahan galing doon sa dating bahay na tinirhan namin. Tapos, may dalawa siyang upuan. Ayan, sakto lang din sa aming mag-asawa. May saging pa. Saging ni Pedro. So, ayan. Ngayon, kailangan ko magligpit-ligpit. Charis, syempre, vlog muna tayo. So, itong table nila, parang feeling ko bago pa. See? Tapos ito, medyo okay pa. Ito. So, itong gamit na tong rice cooker sa amin to, kabibili lang namin 1 week pa lang ito. Tapos ito sa kapatid ng aking hubby. And then ito sa amin. So, coffee maker siya. Gawa ng kami ay coffee lover. Char! So, ayan. So, meron silang mga saksakan na dito. So, hindi na mahirap. Tapos ito naman sa tubig to heater. Ayan. So, ito yung bintana. Matatanaw natin ang labas, parking lot. Ayan. Nasa 3rd floor tayo. So, nakapalibot dito lahat, puro mga building. At ito naman ang kusina ko na hindi ko pa natapos linisin. Hinugasan ng asawa ko. Thank you, my love. Tapos, itong talong ko, lulutuin ko to, piprituhin ko to. Talong ko talaga. Piprituhin ko to. At ito naman ay, kasama na ito sa binayaran namin mga langga, itong lutuan. Tapos, ito sa akin ito. Sa amin ito. Ito, ayan, basurahan na yan. Sa kanila yan. Panlinis. Ayan. Tapos, ito may heater din dito. So, hindi na siya nakakatakot kapag ka-winter. Kasi, takot ako sa malamig. Tapos sa malamig, may saging pa talaga. Alam ng saging. Okay. So, ayan. Ito ay puno ng gamit. So, ito ay sa amin ito. Sa baba, meron siyang libreng mga gamit na pwede mong gamitin. Pero sabi ko kay Habi, bibili kami ng sarili namin. So, hindi ko ginamit to. Kasi gamit yan ng may-ari. Ito sa amin. So, sakto lang sa amin. Para lang kami nagbahay-bahayan ni Darling. So, ayan, tissue yan para sa toilet. Kasi nga hindi uso sa kanila hugas ng puwet. Kaya ito ginagamit. Tapos ako gumagamit naman ako nito pagtapos umihi. Yan. Kasi tayo mga Pilipino mahilig tayo maghugas pagkatapos mag-toilet. So, ayan. Mga stock na namin yan. Pagkain, bigas. So, ayan. Tapos, meron silang mga saksakan everywhere. Ayan. Tapos, may saksakan. Naka-charge yung aking mic. Nalubat at nawala ang kanyang ano dito. Ay, pero sige lang. Tapos, makikita ang ganda ng kanilang ilaw-ilaw na design. Oh, tama. Wait, madilim. Char. Isa lang pala gumana. So, at meron pa silang sunflower. Cherish. Bugtong na ilaw. So, itong kwarto namin, wala na siyang pintuan. So, direct na siya. Ayan, kung makikita nyo mga langga, marami pa kaming kalat. So, hayaan nyo na lang yung kalat. So, labahan. Ito yung nabitbit kong mga sapatos namin. Tapos, ayan, sabitan ito ng mga jacket. Or kung ano-anong gusto nyo isabit dyan. Tapos, itong karton na to, puno to ng mga short ni baby. Mga pang summer. Ito ay bigay lang din ng kapatid ni Habi. So, lahat ito ay puro short, pang summer, tapos sa baba, mga t-shirt. So, ayan, lalabahan ko pa yung mga langga. So, pag ikaw ay nanganak ng taga dito, bumahin ako. So, kung ikaw ay nanganak ng taga dito, mga langga, hindi mahirap magkaroon ng mga kagamitan kasi maraming nagbibigay. Hindi naman tayo mukhang pulubi talaga. Pero marami na talagang nagbibigay at napapakinabangan pa. So, katulad nito. Ito, brand new ito. Nabilit lang to namin sa halagang nasa 500 pesos. Tapos, hindi namin alam yung tunay na kulay. Pero, ang ganda siya. Anyway, 45 lei lang ito sa pera nila. Ayan. Maganda siya. Tapos ito naman, mga damit ito ni baby na wala pa akong paglalagyan. At ito damit ko na hindi ko pa naayos kasi kararating lang namin dito. Ayan, ito yung tulugan ni baby. Ito naman ay regalo to sa
sa kapatid ni Habi, yung sister niya, para sa baby. So, buksan natin yung aparador. So, ito yung mga damit na namin dito. Nakatupi na yan. So, ganyan lang siya. Tapos, there is mga stock na. So, ayan. Ang baby ko, pag natutulog, gusto niya walang damit, lalo na ngayong summer. Ayan, komportable siya, walang damit. So, may mga libreng carpet na ito. Kasama na ito sa binayaran namin. Monthly. Tapos, itong bed sa kanila. Yung cover sa amin, yung unan sa amin. Tapos, ito yung isang cabinet na full of stock. Ayan, sa amin itong gamit na ito. Naka-arrange na. So, ayan. Hindi pa tapos talaga. Hindi pa ako tapos magligpit mga langga. So, ito naman ang heater nila na pagka gabi talaga. Pagka winter, hindi na ganong malamig dito sa loob kasi malaki yung kanilang heater. Ito yung kailangan sana namin sa kwarto doon na tinirhan namin nakaraan. Pero, gawa ng ayaw na ni Pedro kasi maliit yung space masyado. Tapos, hindi ako makakalabas anytime para mapagluto. So, dito, anytime, madali lang sa akin pasok-pasukin yung kusina. Ayan. So, ayan, kung makikita nyo, no. Ayan, itong drawer na to, sa kanila ito sa may-ari. So, ito na yung gamit namin. Char, may libro pa tayo. Ayan. Tapos, ito. Lagi ko talagang bit-bit ang mga ito. Everywhere na maglipat-lipat akong saan-saan. Kasi, yan yung pampalakas ng ating, loob. Tapos, ito sa amin, itong kagamitan na ito. Yan. Tapos, itong puan na to, sofa. Ang tawag nito? Armchair. Dito na yan sa may-ari. Ay, nanonood ako ng vlog. Kung alam nyo, mahilig ako manood ng Romanian vlog sa mga travel. Kaya, then ito, libre na yan. Sa kanila na yan. Tapos, ito naman sa kay Habi. Nagpa-practice siya tawag nito, mag-operate ng DJ kasi gusto niya talaga maging DJ. So, suportahan natin ang pangarap ng ating my love. So, ang kabuuan ng kwarto is ganito lang. See? Ganito lang siya. Napakasimple lang. Tapos yung ilaw niya, look at that. So, maraming baso na kataob. Baso talaga. So, buksan natin tong door na to. So, ayan. Ito yung sa labas. Hindi pa ako napagsampay, oh. Tapos, ito yung kurtina nila. Napakanipis. Kaya pag araw or umaga, hindi ka makakatulog na mahimbing talaga. Or nakakatulog naman ng mahimbing. Yun nga lang, sobrang maliwanag na. Sobrang malinaw. Alas 5, alas 6. So, ayan. Ito yung balcony nila. Ayan. Maliit lang na space. Magsasampay pa ako ng kay baby. Ayan. So, ayan. May malaking bintana dito. Ayan. At, andyan yung mga sampay natin, mga langga. Hindi pa ako tapos. Kailangan kong labhan lahat ng aking mga duming damit. Tapos, makikita nyo, ayan, ang parking area. Maraming parking area. So, ayan. Diba? Ang ganda, no? Anyway, okay na sa akin to mga langga. Wala akong reklamo as in. Sobrang perfect. So, sa halagang, sa ganitong itsura ng iyong apartment, depende lang ito ha. Depende lang sa mga apartment. So, ito ay nagkakahalagang 350 euro. So, kayo na lang bahala mag-compute. Dahil tayo ay tapos ng mag-tour sa ating apartment, ang pag-uusapan na natin ngayon ay kung magkano ba talaga yung mga naging mga apartment dito. So, katulad ng pinakita ko sa inyo apartment namin, nagkakahalaga siyang 350 euro. So, yan ay depende sa lugar. Kasi kung ikaw ay sa matao na, kumbaga, medyo nasa city ka, maraming mga buildings, ayan, medyo may kamahalan yung apartment nila. Kasi nga, syempre, andyan na lahat ng market, school, park, tapos malapit kami sa beach, sa Black Sea. Tapos malapit kami sa lake. And then, malapit lang din kami sa mall, like City Mall. Malapit lang kami. And then, yan yung kinaganda. Pero, yun nga lang, third floor, lahat ng gamit namin, babaakyat
babaakyat kami ni Habi, salitan kami maghakot-hakot ng mga gamit. Of course, kaya ko naman na magkarga-karga since na si baby ay 5 months na, magsi 6 months na this month. So, ayan mga langga. Wala na tayong RT-RT. So, ang masasabi ko sa ngayon, medyo komportable pa ako sa ganitong sitwasyon. But I hope na next time makakapag work na ako and within mga pag nag 1 year na yata si baby. Gusto ko na makapag-work kasi ang hirap pala pag naging tambay ka, pero okay lang yun, di ba? Kasi nga, maliit pa si baby. Ang importante hindi tayo na-deport. Anyway, kahit naman hindi ako siguro buntis, hindi pa rin ako madi-deport kasi nga makakahanap pa rin ako ng ibang trabaho or makakatawid ako sa ibang part ng Europe. Except lang sa, kumbaga, baka nasa Spain ako or sa Italy kasi may kakilala ako sa Italy, o diba? Si Spain, mas madali ka rin makarating doon basta meron ka rin kakilala. Mas marami ka talaga makikilala sa Italy, sa Spain. At saka ang pinakamaganda doon, pag nakapasok ka sa Spain, within 2 years lang, bibigyan ka na ng permanent residency. Tama ba yung pagkakaintindi ko? So, yes, parang ganoon siya. Tapos dito kasi, kahit na may anak ako, hindi ako automatic na maging resident. Bali, mag-a-apply pa ako ng residency of minor, mothers of minor, parang ganon, parent of minor. So, yun yung requirements na i-apply ko para magkaroon ako ng rights na mag-stay dito ng pamatagalan kasi andito yung baby at siya ay Romanian citizen. So, yan yung big advantage for me. Pero kung wala akong anak, bali, nakaasa pa rin ako sa kontrata ng employer. So, ganun ng mga langga, no? Pag nandito na kayo, kanya-kanyang diskarte na lang tayo kasi iba talaga ang life dito kaysa sa Hong Kong na napuntahan ko, tapos sa Saudi. So, medyo risky lang din talaga sa Saudi kasi hindi mo alam yung mga tao doon. Pero, thank God, kasi nga, nagkaroon naman ako ng maayos na employer. Medyo nakakapagod ang trabaho sa Saudi, mabigat. Pero nalagpasan ko yun. Tapos, medyo bata-bata pa yung katawan ko, kaya medyo maliksi pa yung galaw. And then, nung nag-Hong Kong ako, medyo okay pa yun. Nakasurvive naman ako doon sa Hong Kong for more than 2 years. And then, nag-finish contract ako. Meron talaga akong, tawag nito yung release letter from the employer. Meron ako yan. And then, until now, nakakausap ko pa rin yung mga bata, yung mga dati kong alaga sa Hong Kong, o diba? And then, nung nandito na ako sa Romania, sabi ko nga sa inyo, tayo mga Pinoy, mapagtyaga tayo, matiisin tayo, hardworking, very hardworking, malambing, tapos hindi tayo mareklamo. Siguro, kaya ako nagreklamo nung time na yon. Wala pa, hindi ko pa nakilala si partner ko ha. Sabi ko sa agency na pwede ba akong lumipat ng ibang employer kasi talagang dito sa bahay na to, mabigat yung yung pakiramdam ko. Tapos parang hindi ako happy. Tapos, kapag nakikita ko yung amo kong babae or lalaki, parang iba yung feeling ko, parang something wrong, parang gano'n, parang napaka-negative energy, ganoon. So, bago pa kami nakilala ni Pedro, nagsabi na talaga ako sa agency, nagreklamo na ako. Kaya ngayon, ang kinakalat nila, chinichismis nila, malakas daw ang loob ko gumawa ng kalokohan kasi meron na akong lalapitang lalaki. Anyway, bago kami talaga nagkakilala ni Pedro, nagreklamo na ako. So pagkatapos niyan, hindi pinakinggan ng agency yung reklamo ko. Sabi ko, ano kay magandang gawin? So, hindi ko alam kasi kung sasabihin ko sa kanya papakasal kami o hindi para lang ma-save lang ako or makapag-stay pa ako dito ng matagal in case na i-kick out ako ng aking employer, ganyan. Tapos, hindi ko masabi sa kanya kasi syempre bago pa lang kami mga langga. So, ang nangyari, hindi ko alam ha, hindi ko sinadya, hindi namin ginusto magkaroon ng anak. May mga anak na ako, may mga anak din siya. And then, ayoko nang mag-anak kasi gusto kong maging malaya. Gusto kong mag-travel, mag-explore sa Europe. Gusto kong umuwi ng Pinas kasi may mga anak ako. Gusto kong mag-ipon kasi nga may naghihintay sa akin. So, ang ending, ganito ang nangyari sa akin. Anong gagawin ko? Siyempre, ayoko rin namang nagkasala na ako sa mata ng tao. Tapos, gusto ko pang tawag nito? Tapos, gusto ko pang magkasala sa mata ng Diyos. Siyempre, hindi. Kaya ang ginawa ko, kinip ko yung bata.
Tapos sinabi ko kay Pedro, hindi natin to hiningi. Anong gagawin natin? Binuntis mo ba talaga ako? Sabi, hindi ah. Sabi, hindi ko nga akalain makakabuntis pa ako kasi malaki na yung anak ko, yung bunso niya. Malaki na yun eh. Tapos hindi niya in-expect kasi nga may naging karelasyon din naman na siya. Bago naging kami, eh hindi nga nabuntis-buntis, diba? Tapos sa akin, mga after 1 month of more than, almost 2 months of dating, doon ako din na-juntis tayo. Grabe. So, ayan, napakabilis ng mga pangyayari. So ngayon ay nakabukod na kami. Yun lang masasabi ko sa inyo ngayon, mga langga. Pag nandito na kayo, be practical na lang, tapos wise na lang. Alam ko sa inyo na mayroong against dyan sa mga naging decision ko sa buhay. Pero alam niyo mga langga, pinipili ko maging matuwid kahit anong gawin ko. Gusto ko ganito ang magiging landas ko. Pero lumiliko talaga mga langga. Hindi ko alam ha. Siguro naman kahit sino, di ba? Pero sabi ko, Lord, bahala ka na. Bigyan mo na ako ng lakas loob. Church. So yun mga langga, dito lang muna nagtatapos ang aking video. Pinakita ko lang sa inyo yung apartment and then ang price, kung magkano. Tapos, pag mangungupahan ka pala, kailangan ng to payment deposit in advance. So, ganyan sila dito yung kanilang batas pag nangupahan ka. Pero at least, pagpasok mo, wala ka na ibang bitbitin, kundi mga damit mo na lang, tapos pagkain mo. So, ganun lang siya kasi kumpleto naman na lahat. And yeah, thank you mga langga sa inyong panonood at patuloy na pagsusubaybay. And tutuloy pa rin ako sa pag-vlog, no? Kahit na, sabi ko, kahit na hindi ako kumikita sa YouTube, sabi ko okay lang. Kasi para sa akin, para din to, na pagdating ng araw or tumanda ako or mga anak ko, masasaksihan nila yung kaganapan ko sa buhay dito sa ibang bansa. And especially me, baka maya, darating yung time na magkaroon ako ng Alzheimer. Charis. Magiging makalimutin tayo. At least meron tayong memories na mapapanood in the future. Pag inabot natin ang future. Future like mga 60 something. 60 talaga. So yung mga langga, no, nag-looks ako ng bago. No, mukha tuloy akong gays. Pero anyway, maraming salamat sa inyong mga langga. Sa patuloy na pagsuporta sa aking video, Maliit na Bahay. And sana marami pa po sa inyo ang mag-subscribe and mag-like and ano pa ba? Mag-share ng aking YouTube. So sa mga nagtatanong ha, same pa rin ang sahod, 600 euro. Lalo na kung ikaw ay baguhang aplikante. So yan pa rin ay nakadepende ng employer, ay ng agency. Kasi merong ibang agency na nag-o-offer ng 700 euro. Pero kung ako sa inyo, mag-apply kayo sa ibang part ng Europe. Kasi dito medyo tagilid tayo mga langga kasi nga mga nakaraang linggo may mga bumagsak dito na hindi naman okay, may isang drone na bumagsak dito na may kasamang bomba, mga ganon. So pumutok siya dito, kalapit lang sa atin. So lagi ko na napupuntahan yung Tumis Harbor na yan, malapit siya sa dagat. So sumabog dyan, yung yung drone na yun ay galing yun sa Ukraine. So the other I think 3 weeks ago, may bumagsak din na drone doon sa bandang Bucharest yata. Bucharest o ganoon. May bumagsak din doon. Yun ay galing naman sa Russia. And then last, mga almost 2 months ago, 2 months ago yata, may bumagsak din na drone malapit dito sa Tulcha na drone na may kasamang bomba. So yun ay galing din sa Russia. So sa ngayon mga langga, hindi ko naman masasabi sa inyo na safe dito or not. Pero masid-masid lang muna tayo sa mga balita, no? Kapag gusto nyo magpunta sa ibang bansa sa ibang Europe, like katulad ng Romania. Magmasid-masid lang tayo sa mga balita. So, sa mga langga, maraming salamat. This is ang inyong Fika Sima, ang inyong Filipina dito sa Romania. Maraming salamat. See you on my next video.